salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay paano maging isang apologist. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Peter chapter 3 verse 15 at buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of your slander. Or sa Tagalog, igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin niyo malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-ugali bilang mga lingkod ni Kristo. Teaching number 1. Apologetics is the defense of the faith. Ang apologetics ay tumutukoy sa disiplina na nagpapaliwanag sa pagtanggol sa pananampalatayang Kristiyano laban sa mga maling pananaw o kritisismo. Layunin nito na maipakita ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita na ito ay makatwiran at batay sa katotohanan. Teaching number 2. Christians are tasked to become apologists. Ang bawat Kristiyano ay may responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Teaching number 3. The goal of apologetics is to win people for Christ. Ang layunin ng pagtatanggol sa pananampalataya ay hindi lamang makipagtalo o patunayan ng tama ang pananampalataya. Ang pangunahing layunin nito ay may maibahagi ang pagmamahal ni Kristo at mahikayat ang mga tao na manampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Application number 1. Always be ready to give reason for your hope in Christ. Bilang Kristiyano, mahalaga na laging handa kang ipaliwanag kung bakit ka nananampalataya kay Kristo. Application number 2. Be a gentle and respectful apologist. Kapag nagtatanggol sa pananampalataya, kailangan ipakita ang kababaang loob, paggalang at malasakit natin sa iba. Application number 3. Study the Bible intellectually and practically. Mahalaga na patuloy na pag-aralan at unawain ang salita ng Diyos. Hindi lamang ito dapat pag-aralan para sa intellectual na kaalaman natin, kundi dapat din natin itong i-apply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.